Steve Army, meron po tayong napakalaking balita dito na galing mismo sa puso ng Shibarium. Sabi dito ay Shiba Inu's bone holder base tops 93,000 as weekly address sees 87% growth. Ayan, habang ang karamihan po sa market ay nakatingin kay Bitcoin at Ethereum, ang native gas token ng Shibarium na si Bone dito ay tahimik pero mabilis na gumagawa ng kasaysayan. Ayon po kasi sa pinakabagong ulat natin dito, ang holder base ni Bone ay formal nang lumampas sa 93,000 na mga addresses. Hindi lamang ito basta pagtaas. Ang nakakapagtaka ay ang bilis po ng kanyang growth o paglago. Sapagkat sa loob lamang ng nakalipas na 7 araw or 7 days, nakakita tayo ng 87% na growth sa mga bagong weekly addresses. Kaya isipin po ninyo yan mga ka-crypto. Sa gitna ng matumal na market, biglang dagsa ang mga bagong holders ng Bone. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang dahilan sa likod ng dambuhala na ito, ang galaw ng mga whales na pilit na itinatago ng publiko at kung bakit mahalaga ang milestone na ito para sa kinabukasan ng Shibarium Layer 2. Yan, simulan po natin sa 87% growth at ang misteryo ng 93,000 na holders. Pero bago yan, ay check po muna natin ang daily chart time frame ni Bone dito kung saan ay naglalaro po ito ngayon sa presyong 0.05747 USDT or US dollar. Nakikita natin dito ng kasalukuyang presyo po ngayon ni Bone ay naglalaro sa isang descending triangle pattern dito. Ayan, bago natin ipagpatuloy ang ating technical analysis ay balikan po natin ang ating balita dito. Ayan po, dito sa data na ibinahagi ng Shibarium team sa pamamagitan po ng ShibiSense, ang Bone ay nakapagtala ng 5,653 na mga bagong holders sa loob lang ng huling 7 araw. Ayan, 5,653 plus new holders in the last 7 days. Yan, approximately 87% increase versus the previous week. Key drivers are validator redelegations on Shibarium. Observe trends, tokens moving off exchanges into non-custodial wallets. Increase on-chain activity, expansion of active user base. Distribution, 58% held by wallets, is greater than 1 million, accumulating positive 4.2% this month. Retail segment growing at the fastest rate. Behavior signals, utility-driven usage. Gas is taking governance. Average hold time, top wallets approximately 412 days. Overall trend, transition toward active network participation rather than passive holding. Ayan, para po sa isang token na gas lang ng network, napakataas po ng numerong ito. Sinasabing ang malaking bahagi ng pagtaas na ito ay nanggaling sa mga validator redelegations. Ayan, validator redelegations sa loob ng Shibarium network. Ibig sabihin, mas maraming tao ang naglalagay ng kanilang tiwala sa network security. Sa aking opinion, alam niyo mga ka-crypto, sa tingin ko, itong 93,000. Ayan, 93,000 na milestone na ito ay hindi lang basta numero. Ito po ay isang validation of utility. Sa mundo ng crypto, madaling bumili ng token dahil po sa hype. Pero ang mag-hold ng Bone na ginagamit pambayad ng gas sa Shibarium, ibang usapan po yan. Ibig sabihin, lumalaki ang active users ng Shibarium. Ang 87% weekly growth ay isa pong signal na may bagong projects o dApps na pwede pong nag-launch o magla-launch sa network kaya kailangan ng mga tao ng Bone. Kaya sa aking pananaw, itong pagdami ng mga holders sa gitna ng price weakness ay isang napaka-bullish na divergence. Karaniwan kasi kapag bumabagsak ang presyo, nag-i-exit ang mga tao. Pero dito kay Bone, baliktad. Habang mura ang presyo, lalong dumarami ang pumapasok. Para itong sale sa mall. Habang bagsak presyo, lalong humahaba ang pila sa cashier.
Ang numerical truth po dito ay simple lamang mga kakripto. Ang network adoption ay nauuna kaysa sa price action. At sa history o kasaysayan po ng crypto, ang adoption ay laging humahantong sa eventual price recovery. Pag-usapan naman po natin ang paglipas po mula sa mga exchanges patungong self-custody. Ayan, ang isa pong napaka-importanting trend ang nakita sa on-chain behavior ng mga bone holders. Ang mga tokens ay unti-unti nang inilalabas mula sa mga centralized exchanges gaya po ng OKX o Binance at inililipat po sa mga self-custodied wallets o cold storage. Ang ganitong galaw ay madalas na tinitignan bilang sinyalis po ng strong long-term investor confidence. Yan. Strong long-term investor confidence na ibig sabihin wala silang balak ibenta ang kanilang bone sa malapit na hinaharap. Sa aking opinyon, napaka-importante po ng parting ito. Kapag ang supply ng isang token sa exchange ay bumababa, bumababa rin ang immediate sell-side pressure. Ibig sabihin, mas konti po ang available na tokens na pwedeng ibagsak ng mga paper hands. Ang paglipat po ng bone sa personal na wallets ay nagpapakita na ang mga holders ay naghahanda para sa staking o governance. Kaya sa tingin ko, ang mga holders na ito ay ang mga tunay na believers sa vision ni Satoshi Kusama. Hindi po sila natatakot sa daily fluctuations. Ang katotohanan na mas pinipili po nilang itago ang bone sa sarili ng nilang wallet ay patunay na nakikita nila ang bone bilang isang asset at hindi lamang po trade. Kaya sa numerical na pananaw, kapag mas lumaki pa ang gap sa pagitan ng exchange supply at saka wallet supply, isang maliit na spark lang ng demand ay sapat na para magkaroon ng supply shock. Kaya ang masasabi ko po rito ay bantayan po natin ang exchange reserves. Kapag tuluyan ng naubos ang bone dito na po magsisimula ang totoong laro. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang 58% ng supply na hawak ng mga higante. Sabi rito, these high-value addresses now control nearly 58% of the token's total supply. This concentration highlights the growing influence of long-term holders within the ecosystem and suggests that major participants remain committed to Shibarium's future development. Dito po tayo sa mas kapanapanabik na parte at ito po ay ang galaw ng mga whales. Ayon po sa data, ang mga wallets na may hawak na hindi po bababa sa 1 million bone ay nagdadagdag ng kanilang position ng 4.2%. Nitong buwan po mismo ng April. Dahil dito ang mga dambuhalang wallets na ito ay humahawak or nag-hold na ngayon ng halos 58% ng kabuuang supply ng bone. Sa aking opinyon, ay nakakagulat ito. Isipin po ninyo mga kakripto, mahigit kalahati ng supply ay nasa kamay na ng iilang tao o institution. Sinasabi po dito sa balita na ang average holding period ng mga top holders na ito ay umaabot po sa 412 days. Ayan, top holders are maintaining an average holding period of approximately 412 days. Ibig sabihin, mahigit isang taon na nilang hawak ang kanilang bone at wala silang pakialam kung bumagsak man ang presyo ng 28% year to date. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang mga whales ay hindi po dumb money. Hindi po sila maglalagay ng milyong-milyong dolyar sa isang asset kung wala silang nakikitang malaking upside. Ang katotohanang nagdadagdag pa sila ng 4.2% sa kanilang holdings ngayong April ay isang malakas na vote of confidence. Sila po ang nagsisilbing floor o sahig ng presyo. Habang ang retail ay posible pong nagpapanik dahil sa 0.057 na presyo, ang mga whales ay busy naman sa accumulation phase. Ang numerical advantage ng pagkakaroon ng 58% supply sa kamay ng long-term holders ay ang stability. Mas mahirap ang mga bears na itulak ang presyo pababa
dahil Diamond Hands ang kalaban nila. Ito po ang tunay na definition ng smart money strategy. Pag-usapan naman po natin ang price performance laban sa network fundamentals. Yan. Ito po ang masakit na katotohanan, ang presyo. Sa kabila ng lahat ng magandang news, si Bone ay kasalukuyang nagtitrade po sa 0.05789 dito sa report na ito. Bumaba ng halos 1% sa nakalipas na 24 oras. Pero ayan, check po natin ang kasalukuyang presyo ni Bone dito. At ayan na nga, nasa 0.05738. Ayan. Kung titignan po natin ang year-to-date, bagsak po ito ng 28%. At kung ihahambing po sa all-time high nito na $41.67 noong nakalipas na 2021, mahigit 99.86% na ang ibinagsak nito. Sa aking opinyon, aaminin ko na masakit tignan ang chart ni Bone kung ang pagbabasihan mo ay ang presyo lamang. Ang layo po natin sa $41.67. Pero kailangan po nating tandaan ang context. Noong 2021, si Bone ay wala pang Shibarium. Ito ay puro hype at speculation lamang. Ngayon pong taong 2026, ang Bone ay may real utility. Ginagamit na po ito sa isang functional layer 2 network. Kaya sa tingin ko ang kasalukuyang presyo ay hindi po nagre-reflect sa tunay na value ng network. Ang pagtaas ng trading volume ng 51.77% nitong nakalipas na 24 hours na umabot po sa $1.7 million ay nagpapakita na may renewed interest na. Ang presyo ay madalas na huling sumusunod sa fundamentals. Para itong isang kumpanya na lumalaki ang benta at kliyente pero hindi pa tumataas ang stock price. Sa numerical terms, ang undervaluation na ito ay isang double-edged sword. Pwedeng nakakatakot, pero pwedeng opportunity of a lifetime. Kaya masasabi ko pong wag lang tumingin sa presyo. Tumingin po sa 93,000 na holders at sa 58% whale ownership. Sila po ang tunay na kwento ni Bone. Pag-usapan naman po natin ang kinabukasan ng Shibarium at ang papel ni Bone. Ang Shibarium po ay patuloy na lumalawak ang kanyang infrastructure. Habang dumadami ang mga validators at saka validators activity, lalong nagiging importante po ang Bone bilang gas token. Ang bawat transaction po sa Shibarium ay nangangailangan ng Bone. At ang bawat burn ng SHIB ay nakadepende rin sa activity ng network na ito. Sa aking opinion, ang endgame dito ay ang ecosystem maturity. Ang Shibarium ay naging go-to network na para sa mga meme projects at saka DeFi applications. Ang demand para sa Bone ay magiging inelastic. Ibig sabihin kahit anong presyo pa yan, kailangang bumili ng mga tao para makagamit ng network. Kaya sa tingin ko, ang susunod na malaking milestone ay ang pag-abot sa 100,000 holders. Malapit na tayo doon. Kapag naabot na yan, mas lalong tataas ang visibility ng Bone sa mga major exchanges at saka institutional investors. Ang roadmap po ni Shiba Inu ay hindi lang tungkol sa isang aso. Tungkol ito sa isang buong financial ecosystem. Ang numerical growth ng wallet addresses ay ang pinakamagandang sukatan kung buhay pa ba ang project. At base po sa data na nakita natin, hindi lang buhay ang Shibarium. Ito po ay mabilis na nag-i-expand. Kaya masasabi kong ang pasensya ng mga whales na nag-hold ng 412 days ay dapat po nating tularan kung naniniwala po tayo sa tech na ito. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang pag-abot po sa 93,000 na holders at ang 87% na weekly growth ay hindi natin dapat baliwalain. Ipinapakita nito na sa kabila ng mahinang price action, ang community at ang mga institution ay lalong nagiging active. Ang paglipat ng tokens mula sa mga exchanges patungong self-custody wallets ay isang malakas na signal ng mga holders ay narito para sa long haul. Habang si Bone ay nakaharap sa mga challenges sa recovery, ang fundamentals ay nananatiling matatag.
Ang pagtaas ng trading volume at ang patuloy na accumulation ng mga whales na may hawak ng 58% ng supply ay mga piraso ng puzzle na nagsasabing may nilulutong malaki ang Shibarium. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag at huwag po nating kalimutang i-verify ang ating sariling on-chain data. At lagi po nating tandaan na sa crypto ang adoption ang siyang tunay na hari. Ayan, technical analysis lamang po natin saglit ang daily chart time frame ni Bone dito. At gaya po ng aking sinabi kanina, naglalaro po siya sa loob ng isang descending channel pattern dito. At ang inaabangan po natin dito ay ang kanyang breakout. At kung saan po siya nag-breakout, ay dyan po ang mataas na posibilidad na magtutuloy ang kanyang trend direction. Halimbawa, or unang scenario, kung dito po siya nagkaroon ng breakout sa upper portion ng ating descending triangle pattern na ito, asahan po natin ang kanyang patuloy na pag-angat. Or dito na po siya aangat. Pero, kung dito naman po siya nagkaroon ng breakout sa ilalim, asahan po natin ang kanyang patuloy na pagbagsak. At base po sa mga indicators natin is bullish naman ang nakakalamang. Ibig sabihin is posibleng magkakaroon po siya ng retracement dahil nauntog po siya rito. Nagkaroon po siya ng rejection dito. Mukhang makakaranas po siya ng retracement tapos susubukan niya ulit na basagin yung upper portion ng ating descending triangle pattern dito. Ayan lamang po yung aking technical analysis dito kay Bone. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.